Kung feeling mo nahuhuli ka na sa buhay, pakinggan mo muna to at samahan mo akong magluto. So for today's episode, magluluto tayo ng ginataang sitaw na may kalabasa. So nag-chat pala sa akin si Ate Roan and siya yung nag-sponsor sa kung ano yung lulutuin nating ulam today. Kaya for today's episode, hindi lang tayo magluluto ng ginataang kalabasa at sitaw. Magkukwentuhan din tayo habang nagpapaalala sa sarili natin na hindi lahat ng araw kailangang punong-puno ng achievements. Minsan sapat na yung may mainit na pagkain sa mesa at may pagkakataon kang huminga. Habang hinihiwa ko yung kalabasa, naisip ko, parang buhay din pala siya. Hindi mo pwedeng madaliin. Kailangan tamang oras bago siya lumambot. Kapag minadali mo, hindi magiging okay yung resulta. Ganon din tayo. Minsan gusto natin instant yung success, instant yung healing, instant yung answers sa mga pinagdarasal natin. Pero bakit kaya tayo pinaghihintay? Kasi may proseso pa tayong kailangang pagdaanan. Alam nyo ba, parang third, fourth, or fifth time ko palang yatang maghiwa or magbalat kanina ng kalabasa. Kaya kanina tinuruan ako ni Ate Roan kung paano talaga yung pagbalat ng kalabasa. Dati nung bata ako, gustong gusto kong magluto. Alam mo yon, yung mga ginagawa ng mga nanay. Kung ano yung ginagawa nila, gusto din natin gawin. Itong sitaw naman, simpleng gulay lang siya. Hindi siya yung unang mapapansin sa ulam, pero kapag wala siya, parang may kulang. Narealize ko tuloy, hindi mo kailangang maging pinakamagaling o pinakamaingay para maging valuable. May mga taong tahimik lang sila pero sila yung nagbibigay ng balance sa buhay ng iba. So ayan, tapos na nating hiwain yung mga gulay natin and then start naman tayong hiwain ang ating luya. So habang hinihiwa natin yung luya, naalala ko rin na may mga bagay talagang hindi mo pwedeng madaliin. Kailangan mong hayaan lang silang mag-develop. Relationships, dreams, healing, growth. Kasi kapag pinilit mo, baka masira lang. Minsan nakala natin wala tayong progress dahil hindi agad nakikita yung resulta. Pero ang totoo, may nangyayari naman. Katulad ng niluluto natin ngayon. Hindi mo agad makikita yung sarap habang hilaw pa lahat ng ingredients. Pero habang tumatagal, unti-unti silang nagsasama para maging isang masarap na ulam. Ganon din yung struggles natin. Lahat tayo may kanya-kanyang problema. Pero balang araw, maiintindihan din natin kung bakit kailangan natin pagdaanan lahat ng yon. Kaya kung feeling mo lately ang bagal ng buhay mo, hindi ibig sabihin nun na napag-iiwanan ka na. Baka nasa tamang proseso ka lang. Sa part naman na yan, linisin natin ang ating mga tilapia, tanggalin natin yung mga tira-tirang kaliskis at kung may bituka pa man sa loob, tanggalin natin dahil hindi naman yun nakakain. After banlawan pala, nalagyan ko na yan ng asin. And then ready natin ang ating kawali at lagyan ng mantika. Kapag kumulo na yung mantika, ilagay na natin ang ating mga tilapia. And sabi ni Ate Roan, lakasan ko daw yung apoy dyan kasi baka magdikit yung balat ng tilapia sa kawali. And ayun na nga, nag-start na siya magdikit. Sa part naman na yan, nahihirapan akong ibaliktad sila kasi nagdikit sila guys. Rugo, anang kapag kasakit, buri ko na yung hausan ni Maku. O ma! So ayun, kapag nabaliktad na, lakasan lang ulit yung apoy and then hinain after 2 minutes and then ayan, okay na. Pagkatapos natin pirituhin yung ating mga tilapia, gigisa na natin ang ating ginataang kalabasa at sitaw. So ayan, naglagay ulit ako ng mantika sa kawali and nagisa ako ng ano yan? Luya, tapos sibuyas and then after that, isunod mo ang bawang. So where are we guys? Saan part na tayo? Hindi ko na maalala. Pero habang nag-edit ako or nag-voice over, may na-realize ulit ako. Minsan, yung pinakamahirap na parte, hindi yon yung mismong ginagawa natin. Yung pinakamahirap ay yung subukan. Kasi natural lang na matakot tayo sa mga bagay na hindi natin nakasanayan, 'di ba? Hindi naman tayo ipinanganak na marunong agad. Lahat ng alam natin ngayon, minsan naging first time din. Katulad nito, yung pagluluto. First time kong pagluto yung pamilya ko. First time ko din magsipag. And may mga recipe na dati, takot akong subukan kasi baka magkamali ako. Pero kung hindi ko sisimulan, paano ko malalaman kung kaya ko pala, 'di ba?
Ganon din sa buhay, may mga opportunity, hobbies o pangarap na nakakatakot simulan dahil bago sila para sa atin. Pero minsan, kailangan lang talaga nating payagan yung sarili nating matuto. Hindi kailangan maging magaling agad, 'di ba? Yung mahalaga, handa kang dumaan sa proseso. Kasi bawat pagkakamali, bawat tanong, bawat maliit na improvement, part lahat yan ng pag-unlad. And someday, mapapangiti ka na lang kasi yung dating nahihirapan kang gawin, normal na lang sa'yo ngayon. And ayan na ang ating ginataang kalabasa at sitaw. Sana habang nanonood ka ng video ito, naaalala mong hindi mo kailangang madaliin ang sarili mo. Life is not a race. May kanya-kanya tayong pacing at darating din tayo kung saan tayo dapat makarating. And that's it for today's recipe. See you sa next episode ng Lutong Bahay Serye. Until then, take care of yourself and don't forget to eat well. Bye!